Isang tahimik na gabi sa lungsod ng Iloilo. Nakaupo si Marilo Lu Delgado sa lumang kahoy na bangko sa likod ng kanilang bahay. Humihigop siya ng mainit na kape habang nakatingin sa mga bituin. Tila sinusukat ang layo ng kanyang mga pangarap. Sa edad na 20, alam niyang hindi madali ang landas na pinili niya. Ngunit sa bawat paglanghap ng sariwang hangin ng probinsya, nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad na naiwan sa kanya. Ang pangarap na mabigyan ng mas maayos na buhay ang kanyang pamilya. Lu, sigurado ka na ba dito? Tanong ng kanyang ina, si Aling Linda, habang iniabot ang huling pares ng medyas na isinilid sa kanyang bag. Mabuti pa siguro magtrabaho ka na lang dito sa Iloilo. Baka pwede kang magtinda sa palengke o kaya'y magtrabaho sa opisina ng munisipyo. Mumiti si Lu kahit halatang mabigat ang loob. Inay, alam kong mahirap pero kailangan kong sibukan. Sabi nga nila, hindi mo malalaman kung kaya mo kung hindi mo susubukan. Napuno ng hikbi ang kanilang pag-uusap habang niyayakap ni Lu ang kanyang ina at kapatid. Ang kanyang kuya na si Mateo ay nasa Maynila nagtatrabaho bilang mekaniko. Ang bunso nilang si Ana naman ay nasa grade 11. Ang tatay nila ay sumakabilang buhay, 5 taon na ang nakararaan, kaya't naiwan sa kanila ni Mateo ang responsibilidad na tustusan ang pangangailangan ng pamilya. Kinabukasan, bit-bit ang 2 malalaking maleta. Tumulak si Lu patungong Maynila at mula roon ay lumipad patungong Amerika. Ang una niyang plano ay magtrabaho bilang caregiver sa isang maliit na nursing home sa Boston. Subalit nang dumating siya roon, napagtanto niyang mas malapit sa kanyang puso ang mundo ng hospitality. Mula sa unang linggo pa lamang, pinili niyang mag-apply sa isang kilalang hotel sa downtown Boston bilang hotel clerk. Hindi naging madali ang proseso. Kinailangan niyang makipagsabayan sa mga kandidato mula sa iba't ibang bansa. Ngunit sa tulong ng kanyang maayos na resume at determinasyon, tinanggap siya bilang part-time staff. "Good morning, ma'am. Welcome to Lexington Grand Hotel." Bati ni Lu sa isang matandang bisita na kararating lang sa lobby. Bagamat pinilit niyang maging magalang at maaliwalas, halata pa rin ang kaba sa kanyang boses. "I was expecting someone more professional," sabi ng matanda habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Nakaramdam si Lu ng pagkapahiya, ngunit sinubukan niyang itago ito sa kanyang ngiti. "Let me help you with your reservation, ma'am. May I please have your booking reference?" Lingid sa kaalaman ng marami, gabi-gabi pagkatapos ng shift, dumidiretso si Lu sa kanilang maliit na apartment sa Dorchester at nag-aaral sa online class. Pinangarap niyang maging isang certified hotel manager balang araw. Sa harap ng laptop na hiniram lamang niya sa kaibigan, nagbabasa siya ng mga module, gumagawa ng mga online quiz, at sinisiguradong matutunan ang bawat aspeto ng hospitality industry. Isang gabi, dumaan sa break room si Tina, isang Mexican housekeeper, at napansing tila tulala si Lu habang hinigop ang instant coffee. "Lu, you okay?" tanong ni Tina habang binuksan ang vending machine. "Oh, Tina," pilit ngumiti si Lu. "I'm fine, just tired from the shift and I have to finish a module tonight." "Man, you work so hard. You need to rest sometimes, amiga," ani Tina habang inabot ang isang chocolate bar kay Lu. "Here, eat something sweet. It might help." Kahit ilang linggo na sa trabaho, hindi pa rin sanay si Lu sa culture shock. Ang accent ng mga guest at kasamahan ay minsan mahirap ring tindihin. Ang humor nila, iba rin. Minsan pakiramdam niya'y siya ang pinagtatawanan kahit wala naman siyang nagawang mali. May mga pagkakataon pang naririnig niyang may mga coworker na pasimple siyang tinitingnan at binubulong ang foreigner sa tono ng pagtatawa. Ngunit hindi ito pinapansin ni Lu. Sa bawat araw, sinasabi niya sa sarili na magpapakatatag siya. Sa kabila ng pagod at mga hamon, patuloy siyang nagsusumikap. Sa tuwing uuwi siya,
Iniisip niya ang mga ngiti ng kanyang ina at kapatid. Alam niyang bawat sentimo na kanyang kinikita ay mahalaga para maipadala sa kanila. Sa kabila ng hirap, may mga maliliit na tagumpay na nagpapalakas sa loob ni Lou. Isang guest ang minsang nagbigay ng tip at sinabi sa kanya, "You're the kindest clerk I've ever met." Isa pang matandang guest ang nag-iwan ng sulat na nagpapasalamat dahil sa kanyang pasensya at malasakit. "Lou, I'm so glad you're working here," sabi ni Elliot Chan, isang Chinese-American bellboy, sa kanya habang nagtutulungan silang mag-ayos ng luggage. "Not everyone is nice in this place." "You know," mumiti si Lou. "Thank you, Elliot. I'm just trying my best." Habang dumaraan ang mga buwan, natututo si Lou ng mga bagong skills sa front desk. Naging mas mabilis siya sa pag-handle ng reservation systems at kahit hindi regular ang kanyang sweldo, nakakaipon pa rin siya ng sapat para ipadala sa pamilya sa Pilipinas. Malapit na rin siyang makapagtapos ng kanyang unang hotel management module. Ngunit higit sa lahat, may naipundar siyang tiwala sa sarili. Isang mahalagang hakbang tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa lahat ng nangyayari, naging mahalagang aral para kay Lou ang pananatiling matatag. Ang mga hamon na pinakaharap niya sa trabaho at pag-aaral ay hindi na bago. Para kay Lou, bawat araw ay isang oportunidad upang patunayan na kaya niyang lampasan ang lahat ng hadlang. Dahil sa kanyang pangarap na maging isang ganap na hotel manager, hindi siya sumuko kahit kailan. Sinabi niya sa sarili, "Hindi ko alam kung anong naghihintay sa hinaharap. Pero alam kong ang bawat hakbang na ginagawa ko ngayon ay patunyo sa mas mabuting bukas." Sa gitna ng mga pagsubok, alam ni Lou na ang simpleng pangarap na mabigyan ng mas maayos na buhay ang kanyang pamilya ay sapat ng lakas para ipagpatuloy ang laban. Isang mahabang araw na naman ang natapos at si Lou ay nasa break room ng Lexington Grand Hotel. Naroon din si Tina Morales, isang Mexican housekeeper na nakilala ni Lou sa unang linggo pa lang ng trabaho. Si Tina ay likas na masayahin at palakaibigan. Madalas niyang pinupuno ng kwento ang break room, kaya't nagiging mas magaan ang bawat pahinga nila. "Lou, bakit hindi ka sumama sa akin mamaya?" tanong ni Tina habang nililinis ang isang mug. May maliit na Mexican restaurant sa dulo ng kalsada. Murang-mura pero parang nasa Mexico ka na. Saka para makilala mo rin ang iba pang staff ng housekeeping. Mumiti si Lou at sumandal sa upuan. "Nakakatuwa ka naman, Tina. Pero kailangan ko pang tapusin ang module ko mamaya. Maybe next time." "Sus, lagi ka na lang next time. Alam mo, baka tuluyan ka nang hindi sumama ha. Sayang, masarap doon. May tacos na parang ginawa sa bahay namin noong bata pa ako." Natatawa si Lou. "Sige na, promise ko next time talaga." Bukod kay Tina, naging malapit din si Lou kay Elliot Chan, isang bellboy na kalog at makulit. Si Elliot ang klase ng tao na kahit napagod ay kaya pang magbiro para lamang mapaniti ang mga kasama. "Lou, I think I'm developing a new skill." Ani Elliot isang hapon habang inaayos nila ang mga baggage tags sa storage room. "Let me guess, speed baggage tagging?" tanong ni Lou habang nilalagay ang mga dokumento sa isang envelope. No. I've learned how to tell which guest is going to complain even before they say anything. It's like a sixth sense." "Oh, and what does your sixth sense say about that gentleman who just walked in?" tanong ni Lou. Itinuturo ang isang lalaki sa lobby na tila masyadong seryoso ang itsura. Elliot squinted, pretending to concentrate. He's definitely going to ask for a room upgrade in 5 minutes. Natawa si Lou. "Ikaw talaga ang hilig mo sa hula-hula. Pero okay na rin. At least lagi mo akong napapatawa." Sa kabila ng pagiging malapit nila ni Tina at Elliot, hindi maikakaila na may isang taong tila hindi nagugustuhan ang presensya ni Lou. Si Daniel Brooks, isang assistant manager na tila laging may reklamo sa bawat kilos niya. Matangkad, blonde, at laging nakaayos na mabayos si Daniel. Sa unang tingin, parang modelo ng isang business magazine. Pero sa likod ng kanyang profesional na hitsura
ay naroon ang isang mabigat na ugali ng pagiging mapagmataas. Madalas niyang kinokomento ang accent ni Lou sa harap ng ibang staff at minsan ay nagbibitiw pa ng pasaring tungkol sa pagiging dayuhan nito. Lou, I'm not sure if you're aware, but in this hotel, we expect flawless service. Sabi ni Daniel minsan sa harap ng ilang guests. Maybe you should focus on improving your communication skills. Agamat masakip, hindi na lang pinapansin ni Lou ang mga pasaring na iyon. Sa halip, ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para mapansin ng mga guest ang tunay niyang malasakit. Ang resulta, may mga guest na nagiging regular na customer. Lagi siyang hinahanap kapag nag-check-in. Oh, it's you again, Miss Delgado. Sabi na isang business traveler na madalas pumunta sa Boston tuwing may conference. I hope you're on duty this week. You always make my stay easier. Mumiti si Lou. I'll be here all week, sir. Let me know if there's anything you need. Ang ganitong mga komendasyon mula sa guests ay hindi nakakaligtas sa mata ni Daniel. Madalas, kapag nakakakuha ng papuri si Lou, pila lalo itong naiinis. Sa likod ng ngiti ni Daniel, ay may mga paraan siyang ginagawa upang mapahiya si Lou o ipahiwatig na hindi ito kasing galing ng iba. Isang insidente, may dokumentong kailangang mapirmahan ng general manager. Inutusan si Lou na magdala nito sa opisina. Habang papunta na siya roon, sinadya ni Daniel na hindi sabihin sa kanya na nasa isang meeting ang manager. Dumating si Lou sa opisina. Pinapasek ng sekretary at bigla na lamang napansin ang lahat na pumapasok siya habang nagtatalumpati ang manager sa harap ng buong administrative team. Miss Delgado, is there a reason you're interrupting this meeting? Tanong ng manager, halatang iritado. Kumingi ng paumanhin si Lou at sa likod ng pintuan, napansin niyang pinapanood siya ni Daniel mula sa koridor. Nakangiti ang assistant manager, tila ba masaya sa nangyari. Gayunpaman, isang pangyayari ang nagbigay kay Lou ng mas malaking tiwala sa sarili at respeto mula sa iba. Isang hapon, habang nasa front desk siya, biglang natumba ang isang matandang guest na kakauwi lang mula sa conference. Tumakbo si Lou para alalayan ito, tinawag agad ang emergency services at nanatiling kalmado habang inaayos ang pulso ng guest. Iyon pala, inaatake na sa puso ang matanda. Ma'am, keep calm, sabi ni Lou sa guest. Help is on the way. Just breathe slowly and stay still. Nang dumating ang mga paramedic, pinuri nila si Lou sa kanyang mabilis na pag-aksyon. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap ang hotel ng sulat mula sa guest. Sinabi nito kung paano iniligtas ni Lou ang kanyang buhay at kung gaano niyang hinangaan ang pagiging maagap pamaasikaso ng clerk na iyon. Miss Delgado, ani ng general manager matapos basahin ang sulat. It seems we owe you a great deal. Well done. Ang pangyayaring iyon ay tila naging turning point para kay Lou. Sa kabila ng mga pagsubok, lalo siyang naging determinado. Ang bawat papuri, maliit man o malaki, ay nagsisilbing paalala na kaya niyang lampasan ang mga hamon sa kanyang paligid. At sa bawat pagkakataong siya'y pinapahiya, ipinapakita ni Lou na ang kagandahang loob ay mas malakas pa sa anumang galit o inggit. Isang gabi ng taglamig sa Boston, tahimik na nakaupo si Lou sa kanyang maliit na apartment. Sa mesa ay nakabukas ang laptop, kasalukuyang tumatakbo ang isang recorded lecture para sa kanyang hotel management class. Kasabay ng malamig na hangin na pumapasok sa bintana, nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad at pagod. Ang kanyang mga matay unti-unting nanlalabo. I can't give up. Bulong niya sa sarili habang pinilit tumutok sa screen. Malapit ko nang matapos itong modyo. Araw-araw, matapos ang kanyang shift, umuuwi siya at dumidiretso sa kanyang desk. Bawat lesson ay isang hakbang papalapit sa pangarap niyang maging certified hotel manager. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, mas tumitindi ang pangungulila niya sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Hindi lang ang kultura at trabaho
ang nagbibigay ng pressure sa kanya. Ang simpleng pagbanggit ng Filipino food o ang pagkarinig ng Tagalog sa isang video ay nagdudulot sa kanya ng lungkot na hindi niya maipaliwanag. Isang hapon habang nasa break room, nakita siya ni Tina na tila malalim ang iniisip. "Lou, what's wrong?" Tanong ni Tina habang inilalagay ang isang bag ng chips sa mesa. "You've been so quiet these past few days." Walang imik si Lou sa una, ngunit kalaunan ay tumingin siya kay Tina. "Tina, my mom, she's in the hospital. I just got a call last night. They found a cyst and they need to run tests." "Oh no," ani Tina, sabay lapit kay Lou at hinawakan ang kamay nito. "Is there anything I can do to help? Have you sent money already?" Lou tumango. Ngunit kitang-kita sa mukha niya ang alalahanin. "I sent what I had, but it's not enough. And my brother, he's covering most of the expenses, but I feel so useless." Habang umiiyak si Lou, tumating si Elliot na may dalang takeaway bag. "Hey, what's going on here?" tanong niya, bakas sa boses ang pag-aalala. "She's worried about her mom," sagot ni Tina. "Oh man, Lou, I'm sorry to hear that." Umupo si Elliot sa tabi ni Lou at nilapag ang takeaway. "You know what? Forget about eating alone. Let's have dinner together here. I'll even throw in some terrible jokes to cheer you up." Nagpasalamat si Lou at kahit papaano'y gumaan ang pakiramdam niya sa piling ng dalawa niyang kaibigan. Sa mga panahong iyon, sila ang naging pamilya niya sa Boston. Si Tina, madalas siyang pinagluluto ng homemade Mexican dishes na sumasalamin sa init ng tahanan. Si Elliot, kahit puro kalokohan, ay laging nariyan para magbigay ng positibong pananaw. Sa kabila ng suporta, alam ni Lou na kailangang kumayod pa rin siya ng husto. Tuwing break sa trabaho, nagtatago siya sa isang sulok at tinitingnan ang mga balita mula sa Pilipinas. Madalas, hindi niya mapigilang umiyak habang iniisip ang kalagayan ng kanyang ina. Kapag may downtime, binubuksan niya ang lecture video at sinusubukang magtaral, pero nahihirapan siyang mag-concentrate. Kahit anong gawin niya, bumabalik lagi sa isip niya ang tanong, sapat ba ang ginagawa ko para sa pamilya ko? Habang lumalapit ang deadline ng kanyang module, lalo namang tumitindi ang pensyon sa trabaho. Si Daniel, na alam na parehong nag-aasam ng promotion si Lou, ay tila mas tumitindi ang pananabotahe. Sa bawat pagkakataon, pinupuna ni Daniel ang trabaho ni Lou. Kahit simpleng bagay tulad ng pag-aayos ng reservation ay ginagawan ng issue. Kapag may meeting ang mga supervisor, palaging ipinapahiwatig ni Daniel na kulang ang training ni Lou para sa mas mataas na posisyon. "You know, Mr. Howard," sabi ni Daniel sa general manager habang naglalakad sila sa lobby, "I'm just worried that some of the staff don't fully understand the importance of standard protocols. I mean, I don't want to point fingers, but..." Narinig ito ni Lou habang inabayos ang mga keycards sa front desk. Napayuko siya at kumunot ang noo. Paulit-ulit nang nangyayari ang ganitong insidente. At alam niyang si Daniel ang laging nasa likod ng mga paninira. Ngunit sa halip na lumaban, mas pinili niyang pagbutihin pa ang kanyang trabaho. Para kay Lou, ang pinakamahusay na paraan upang manalo ay ang ipakita sa gawa, hindi sa salita. Isang araw, tumawag ang kanyang kapatid mula sa Iloilo. "Ate, huwag ka masyadong mag-alala kay mama. Mas maganda na ang pakiramdam niya. Pero ate, please huwag mong hayaan ang sarili mong masyadong ma-stress. Kami naman ni Kuya bahala rito." Kahit papaano, nabawasan ang bigat sa dibdib ni Lou. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Bawat lecture na natatapos niya, bawat araw na pumapasok siya sa trabaho, ay para sa kanyang pamilya. Hindi na niya inisip ang promosyon o ang pagkakairingan nila ni Daniel. Ang tanging mahalaga ay maipasa ang modules, maipadala ang sweldo sa Pilipinas, at maipakita na kahit na nasa ibang bansa siya, buo pa rin ang suporta at pagmamahal niya sa kanila. Sa huli, ang hirap ng buhay sa Boston ay nagturo kay Lou ng mahalagang aral.
Hindi lang ito tungkol sa kung paano magtrabaho sa isang hotel o kung paano makipagsabayan sa isang dayuhang kultura. Ito ay tungkol sa lakas ng loob, tiwala sa sarili, at walang hanggang pagmamahal sa pamilya. Mga bagay na hindi mabubura ng anumang uri ng diskriminasyon o pang-aalipusta. Sa mga huling araw ng taglamig, isang gabing tinutulig ng malalakas na ulan at hangin, tanging ang boses ng telepono at tunog ng keyboard ni Lou ang maririnig sa lobby ng Lexington Grand Hotel. Suot niya ang kanyang simpleng uniform. Isang white blouse na tinernuhan ng dark vest na pinalalagyan ng name tag na magsasabing Marilu Delgado. Karaniwan na ang tahimik na ganitong oras, ngunit ang bagyo sa labas ay nagdagdag ng bigat sa kanyang pakiramdam. Ang bawat pagpitik ng ulan sa mga bintana ng lobby ay parang pagbagsak ng mga pangarap niyang matagal na niyang sinusubukang buuin. Sa kalagitnaan ng katahimikan, bumukas ang mga double doors ng hotel. Pumasok ang isang matandang lalaki, basang-basa at suot na makapal na jacket. Mukha siyang pulubi, dala-dala lamang ang isang plastic bag na marahil ay naglalaman ng lahat ng kanyang pag-aari. Tumigil siya sa may gilid ng lobby, ang mga matay tila humihingi ng tulong. "Excuse me, ma'am. Marahan yan sabi kay Lou. Pasensya na pero pwede ba ako magpatuyo dito? Sandali lang, hindi ko na kaya sa labas." Saglit na natigilan si Lou. Bagamat gusto niyang tumulong, may mga panuntunan sa hotel na mahigpit na ipinapatupad. Lalo na't ang mga high-profile na guest ay nagdadalawang isip sa anumang bagay na maaaring makompromiso ang kanilang kaligtasan at privacy. Sa kabila ng lahat, naramdaman niya ang mabigat na pag-aalala sa boses ng matanda. Tumango ang security guard mula sa kabilang bahagi ng lobby. "Ma'am Delgado, hindi natin pwedeng payagan yan," sabi nito. Wala siyang reservation. "Pero basa na siya, sir," sagot ni Lou. Bahagyang bumaba ang boses upang hindi marinig ng matanda. Wala naman sigurong masama kung hayaan natin siyang magpatuyo ng ilang minuto. Ngunit matigas ang security. "Policy ng hotel, ma'am. Kung papasukin natin siya, maaaring maulit ito at magdulot ng problema sa ibang guest." Napatitig si Lou sa matanda at sa kabila ng mga argumento sa isip niya, nangingibabaw pa rin ang kanyang malasakit. Tumayo siya mula sa desk at lumapit sa matanda. "Sir, pasok po muna kayo dito," mahinang sabi niya. "Dito po kayo sa gilid umupo. I'll get you some tea." Halata ang pag-aalangan sa mukha ng matanda. Ngunit dahil sa ginaw, agad itong sumunod. Pinaupo niya ito sa isang sulok ng lobby malapit sa isang portable heater. Nagtimpla si Lou ng tsa mula sa maliit na pantry sa likod ng front desk at iniabot ito sa matanda. Habang tahimik itong umiinom, iniisip niya kung paano matutulungan ang isang taong tila wala nang mapuntahan. "Salamat, iha," ani ng matanda matapos ang ilang minutong pag-inom ng tsa. "Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung di mo ako pinapasok." Ngumiti si Lou. "Wala pong anuman, pero sandali lang po kayo dito ha, baka may mapagalitan ako." Wala siyang kamalay-malay na may CCTV camera na nakatutok sa sulok na iyon ng lobby. Mula sa isang monitoring room, may staff na tahimik na naguulat sa mga supervisor tungkol sa nangyari. Kinabukasan, unang pumasok si Daniel Brooks, ang assistant manager na kilalang mahigpit sa pagsunod sa pulisiya ng hotel. Tumambad sa kanya ang report at footage mula sa gabing iyon. "Oh, isn't this interesting?" ani Daniel habang pinapanood ang recording. "Miss Delgado, going against hotel policy? This needs to be addressed immediately." Inabot ng ilang minuto bago maiparating kay General Manager Howard ang nangyari. Nasa harap niya ang detalyadong ulat, pati na ang CCTV footage na malinaw na nagpapakita kung paano pinapasok ni Lou ang matanda at pinaupo ito sa lobby. Tumayo siya mula sa desk at nagbuntong hininga. "Daniel, call Miss Delgado to my office please." Ilang sandali pa, naglalakad na si Lou patungo sa opisina ng General Manager. Alam niyang may kinalaman ito sa gabing pinapasok niya ang matanda,
ngunit umaasa siyang maipapaliwanag niya ng maayos ang kanyang side. Miss Delgado, bungad ni GM Howard, I understand you're a compassionate person, but allowing someone to enter our premises without proper authorization is a serious breach of security. This hotel has a reputation to uphold, and we can't afford to take risks. Sir, I understand the rules, but he was soaking wet. Pakiusap ni Lou, pilit na nagpapaliwanag. He wasn't a threat, and I only let him stay for a few minutes. Napailing si Howard. That may be true, but it sets a dangerous precedent. What if something happened? We can't take that chance. Sir, I'll take full responsibility. Patuloy ni Lou. Halos nagmamakaawa na. It won't happen again, I promise. Ngunit tila matigas na ang desisyon ni Howard. I'm sorry, Miss Delgado. We have no choice but to terminate your employment effective immediately. Natigilan si Lou. Parang bumagsak ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sir, please, just give me another chance. Tumayo na si Howard at tumingin kay Daniel na tahimik lang sa isang sulok, ngunit halatan may maliit na ngiti sa labi. I'm sorry, Lou. You'll need to clear out your things by the end of the day. Habang palabas ng opisina, nararamdaman ni Lou ang pagkalugmok. Hindi niya kayang magsalita. Naglakad siya pabalik ng front desk, kinuha ang kanyang mga gamit at nagpaalam kay Tina at Elliot. Lou, what happened? Tanong ni Tina. Kitang-kita ang alalahanin sa mukha. I was fired. Sagot ni Lou, halos hindi makatingin ng diretsyo sa mga kaibigan. I guess helping someone was a mistake. Tumayo si Elliot at nilapitan si Lou. Hey, you did the right thing. Don't let them make you think otherwise. Ngunit kahit paanong paliwanag at pakikiramay ng mga kaibigan, alam ni Lou na kailangan niyan harapin ang bagong pagsubok sa kanyang buhay. Inalis siya sa trabaho dahil sa kabutihan ng loob. Ngunit sa kabila ng lahat, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi niya kailanman pagsisihihan ang pagtulong sa kapwa sa kabila ng ulan. Ang bawat araw ay tila isang mahabang gabi para kay Lou. Sa pagkawala ng trabaho, naramdaman niyang parang nawala na rin ang direksyon ng kanyang buhay. Ang dati niyang bahay, isang maliit na apartment sa Dorchester, ay unti-unting nagiging mas mahirap bayaran. Buwan-buwan niyang tinitiis ang pangungulit ng landlord. Miss Delgado, I've given you enough time. Sabi ng landlord sa kanya isang umaga. I need you to vacate by the end of the month. Wala nang ibang nasabi si Lou kundi ang isang mahina at paos na, Okay, I understand. Alam niyang hindi siya makakahanap ng bagong apartment, lalo na't wala siyang tiyak na trabaho. Ang lahat ng naipon niya mula sa hotel ay naubos na sa mga bills at padala sa pamilya. Ang mas masakit, natigil din ang kanyang pag-aaral. Dahil wala na siyang kita, kinailangan niyang huminto sa kanyang hotel management classes. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang lamesa, initingnan niya ang laptop na hindi na niya magagamit para sa kanyang modules. Tahimik siyang lumuluha habang iniisip ang lahat ng plano niyang biglang gumuho. Ang dating masiglang silid ay tila naging kulungan ng mga alaala. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ni Lou. Madalas siyang gumagala sa Boston, hindi para maghanap ng trabaho. Dahil kahit saan siya mag-apply, ay may dala-dalang incident record na nakasisira sa kanyang aplikasyon. Kundi para lamang makahanap ng lugar kung saan siya makakapag-isip. Tuwing hapon, madalas siyang tumutungo sa isang maliit na park sa downtown. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno, tahimik siyang nagmumuni-muni. Wala siyang sinasabi, wala rin siyang hinihintay. Gusto lang niyang sandaling mawala ang bigat sa dibdib. Isang araw, habang nakaupo sa park bench, isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa kanya. Miss Delgado? Iha, ikaw ba yan? Napatingin si Lou. Nakatayo sa kanyang harapan ang matandang pulubi na tinulungan niya noong gabing umuulan. Sa kabila ng kanyang lungkot, biglang napangiti si Lou. Sir, kayo po pala. Kumusta na po kayo? Ngumiti ang matanda at umupo sa bench katabi niya.
Mabuti. Pasalamat ako sa ginawa mo noong gabing iyon. Kung hindi mo ako tinulungan, ewan ko kung nasaan ako ngayon. Naramdaman ni Lou ang init ng pasasalamat sa mga salita ng matanda. Ngunit hindi niya kayang magkunwari. Natanggal po ako sa trabaho dahil doon. Mahinang sabi niya, sabay iwas ng tingin. Natanggal ka? Tanong ng matanda. Bakas ang gulat at awa. Bakit naman? Sinabi nila na security breach daw po. Pero wala naman akong ginawa kundi tulungan kayo. Nagkibit balikat ang matanda at tumango. Minsan talaga masyadong mahigpit ang mundo. Pero Hija, tandaan mo, ang kabutihan mo ay hindi nasusukat ng posisyon o pera. Sa mata ng Diyos at ng mga taong tunay na nakakakita ng puso mo, isa kang bayani. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nagulat si Lou nang unti-unting nagbago ang tono ng matanda. Hindi na ito parang simpleng pulubi. Sa halip parang isang taong sanay sa pagbigay ng inspirasyon at gabay. Miss Delgado, biglang sabi nito, huwag mong isipin na ang nawala sa iyo ay katapusan ng lahat. Ang pagkakawala ng trabaho ay maaaring pintuan sa panibagong oportunidad. Nagulat si Lou. Sir, paano niyo po nasabi yan? Kayo po, kumusta na po ang sitwasyon niyo? May trabaho na po ba kayo? Ngumiti muli ang matanda. Sabihin na lang natin na may mga bagay na hindi tulad ng inaakala ng marami. Tumayo ito at inayos ang kanyang lumang coat. Miss Delgado, gusto ko sanang makipagkita sa iyo ulit. May bagay akong nais ibahagi sa iyo. Napigilan si Lou. Ano pong ibig niyong sabihin? Sa pagkakataong iyon, hindi na direktang sumagot ang matanda. Sa halip, inabot nito ang isang simpleng calling card. Hindi ito mukhang bagong-bago, pero malinis at maayos. May nakasulat na pangalan, Andrew Lane. Sa ilalim nito, may address at isang maliit na logo ng isang kilalang kumpanya sa Boston. Ano po ito? Tanong ni Lou. Ikaw na mismo ang pumunta dyan bukas ng umaga, sagot ni Andrew. At huwag kang mag-alala, nais ko lamang makatulong. Sa kanyang paglalakad palayo, naiwan si Lou na nagtataka, ngunit bahagyang nagkaroon ng kaunting pag-asa. Sino ba talaga ang lalaking ito? Bakit parang ang simpleng pulubi na tinulungan niya noon ay may ibang istorya na hindi pa niya alam? Kinabukasan, nagpunta si Lou sa address na nasa card. Ang lugar ay isang opisina sa isang malaking gusali na hindi niya inaasahang papasukin. Sa lobby ng building, nagpakilala siya sa receptionist. I'm here to see Mr. Lane, mahinang sabi niya. Oh, Mr. Lane's guest? Please wait here, sagot ng receptionist na tila sanay na sa ganitong mga bisita. Hindi nagtagal, may lumapit na isang lalaki na mukhang assistant ni Andrew. Inaya si Lou papasok sa isang pribadong conference room. Pagbukas ng pinto, naroon si Andrew, ngunit ibang-iba ang hitsura niya mula sa huling beses na nakita niya ito. Nakasuot na ito ng suit at maayos ang kanyang tindig. Hindi na siya mukhang pulubi. Sa halip, tila isang taong sanay sa corporate world. Miss Delgado, bati ni Andrew na kaniti. Welcome. Halos hindi makapaniwala si Lou sa nakikita. Sir, ano po ibig sabihin nito? Tumayo si Andrew at naglakad papalapit. Lou, ang buong istorya ko ay hindi tulad ng inaakala ng marami. Dati akong CEO ng isang kumpanya. Bigla akong nawala sa mata ng publiko dahil sa personal na dahilan. Ngunit ang pagtulong mo sa akin noong gabing iyon, sa kabila ng lahat ng mahigpit na patakaran sa hotel, ay nagpapaalala sa akin na hindi lahat ng tao'y tumitingin sa panlabas. Ang kabutihan mo ang nagbigay sa akin ng lakas para bumangon muli. Ngayon ay napagtanto ni Lou na ang pulubing tinulungan niya ay hindi basta ordinaryong tao. Sa halip, siya'y isang dating makapangyarihan, ngunit nawala ng direksyon. Ngunit dahil sa simpleng kabutihang loob na ipinakita ni Lou,
nagkaroon siya ng inspirasyon para muling harapin ang mundo. At sa kabila ng pagkawala ng kanyang trabaho, naramdaman ni Lou na hindi pa tapos ang kanyang kwento. Sa halip, ito'y nag-uumpisa pa lamang. Sa pagpasok ni Lou sa conference room, hindi niya maalis ang tingin kay Andrew Lane. Hindi pa rin niya lubos maisip kung paanong ang basang pulubi noong gabing umuulan ay ngayon nasa harapan niya bilang isang mayamang tao. Lalo pa siyang napatitig nang makita ang kanyang paligid, ang magara at maaliwalas na opisina. Mga painting na naka-frame sa pader at ang modernong kasangkapan na tila walang kapintasan. Please Lou, ani Andrew habang itinuturo ang upuan sa tapat ng kanyang mesa. Maupo ka. Alam kong marami kang tanong. Habang umiti si Andrew, pero bakas pa rin sa kanyang mukha ang lungkot na tila matagal na niyang tinatago. Lou, my story isn't a simple one. I used to run a successful corporation here in Boston. Everything seemed perfect. My family, my career, my life. But one tragic night, I lost them all. My wife and daughter, taken from me in a car accident. Huminto siya, sadlit na tumingin sa labas ng bintana. Hindi agad makapagsalita si Lou. Ang kanyang mga mata tila nakikiusap. Gustong intindihin ang lalim ng pinagnadaanan ni Andrew. I'm so sorry, sir. Hindi ko po alam. Umiling si Andrew. I don't tell this story often, but you deserve to know. After the accident, I fell into depression. It didn't matter how much money I had. It didn't matter how many accolades I'd earned. None of it brought me peace. I began to question everything. What was the point of it all? So I walked away. I left the company, the wealth, the obligations. I wanted to live simply, to start over without the weight of my past. Hindi mapigilan ni Lou ang mapaluha. Sir, hindi ko po inakala na ganun po kabigat ang pinagdadaanan niyo. Inilapit ni Andrew ang upuan niya kay Lou. Mas pinakikitang taos ang kanyang sinasabi. When I met you that night, Lou, I was at my lowest. I hadn't felt hope in years. But you showed me kindness, no questions asked. You didn't care who I was or what I looked like. You simply helped me. And that was my wake-up call. Nagulat si Lou sa mga sinabi ni Andrew. Pero sir, ginawa ko lang po ang sa tingin ko ay tama. Tama, Lou. That's exactly it. And that simple act of doing what's right reminded me that there's still good in this world. I needed that reminder and you gave it to me. Ilang sandali silang nanahimik. Ang bigat ng mga salitang namamagitan sa kanila ay dama sa buong silid. Sa wakas, tumayo si Andrew at lumapit sa isang maliit na kabinet. Binuksan niya ito at inilabas ang isang envelope. Lou, I'd like to offer you something. Tiningnan ni Lou ang envelope, halatang nagtataka. Ano po ito? Inside is a contract for a position I think you're more than qualified for, sabi ni Andrew, habang iniabot ito kay Lou. I'd like you to be my personal assistant. I'm slowly stepping back into my old responsibilities, and I need someone I can trust. Someone who understands the value of integrity and hard work. Sir, are you serious? Tanong ni Lou, halos hindi makapaniwala. I'm very serious, sagot ni Andrew. You've already proven yourself to be dependable, compassionate, and resourceful. Those are the qualities I need, not just in an employee, but in a partner who can help me rebuild. Inuksan ni Lou ang envelope at sinimulang basahin ang mga papel sa loob. Habang binabasa niya ang mga terms at responsibilities, hindi niya maiwasang mapaluha muli. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa unang pagkakataon matapos ang mga buwan ng pagsubok, naramdaman niyang muling may liwanag na dumarating sa kanyang buhay. Sir, hindi ko po alam kung paano ko kayo mapasasalamatan, sabi ni Lou. Halos hindi mapigilan ang paghikbi. Then don't thank me, sagot ni Andrew. Just accept it. Let me help you the way you helped me. Ngunit hindi ba natatapos doon ang alok ni Andrew?
Aside from the position, I'll also ensure that your immigration and employment records are fixed. I have the right contacts and the resources to clean up that so-called incident record of yours. No one should have to suffer for doing the right thing. Nagugulat pa rin si Lou, ngunit sa puso niya alam niyang hindi niya pwedeng tanggihan ang alok na ito. If you trust me, sir, then I'll do my best. I promise. Nakangiti si Andrew. That's all I ask. Welcome to my team, Lou. Simula noon, unti-unting bumalik ang tiwala ni Lou sa sarili. Hindi lamang siya binigyan ng trabaho ni Andrew, binigyan siya nito ng pag-asa at pagkakataong makapagsimula muli. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na pinagdaanan niya, nahanap niya ang isang bagong daan. Isang daan na mas malinaw at mas tiyak kaysa dati. Sa bawat araw na kasama niya si Andrew, natutunan niyang hindi lahat ng pagkakamali ay kawatasan. Minsan, ito ang magiging simula ng isang mas magandang kwento. Habang sinisimulan ni Lou ang kanyang bagong trabaho bilang personal assistant ni Andrew Lane, unti-unti niya nakikita ang kakaibang mundo ng mga elite. Sa bawat araw na dumadaan, natututo siya ng mga detalye sa pamamalakad ng malalaking kumpanya, pakikitungo sa mga negosyanteng malalaki ang pangalan, at pagiging bahagi ng mga pulong kung saan bawat desisyon ay may milyon-milyong dolyar na nakataya. Sa unang pagkakataon, isinama siya ni Andrew sa isang high-level board meeting ng Lane Enterprises. Hindi siya makapaniwala sa kanyang paligid. Naroroon ang mga board members na nakasuit at tie, ang mga screen na may graphs at projections, at ang mga presentation na parang nasa pelikula. Hindi siya agad nagsalita. Bilang observer, tahimik niyang pinapanood ang galaw ng mga tao sa kwarto. Lou, sabi ni Andrew sa isang point ng meeting, "What's your take on this marketing strategy?" Nagulat siya sa tanong. Hindi niya inaasahan na bibigyan siya ng pagkakataong magpahayag ng opinyon sa harap ng mga bigatin. Pero naalala niyang ito ang layunin ng kanyang trabaho, ang matuto at mag-ambag. "Well, sir," sagot ni Lou matapos ang ilang segundong pag-iisip, "I think focusing on community-driven campaigns might resonate more with our audience. People nowadays appreciate authenticity, and if the brand shows genuine social impact, it might strengthen consumer trust." Nagkatininan ang ilang board members. Tila nagulat na may makatuwirang sagot ang baguhan. Tumango si Andrew. Kita sa mukha ang kasiyahan. "Good point, Lou. Let's explore that direction." Mula noon, naramdaman ni Lou ang mas mataas na antas ng tiwala mula kay Andrew at sa mga kasamahan nito. Hindi lamang siya isang assistant, nagsisimula siyang makita bilang isang mahalagang bahagi ng team. Sa bawat pulong, natututo siya hindi lang sa technical na aspeto ng negosyo, kundi pati na rin sa dynamics ng mga taong nasa loob nito. Natutunan niya kung paano maingat na pumili ng mga salita, kung paano basahin ang mood ng mga kasama, at kung paano tumugon ng mahinahon kahit sa tensyonadong mga sitwasyon. Bukod pa rito, tinulungan din siya ni Andrew na muling ipagpatuloy ang kanyang hotel management course. Ipinangako nito ang full scholarship at sa wakas, hindi na niya kailangan mag-alala sa tuition o sa mga materyales na kailangan sa pag-aaral. Bawat gabi, matapos ang trabaho, umuuwi siya at muling binubuksan ang kanyang laptop. Hindi na katulad ng dati na pagod at kawalang pag-asa ang nararamdaman niya. Noon, may sigla na siyang mag-aral. Alam niyang may kinabukasang naghihintay sa kanya. Sa kanyang libreng oras, nagsimula siyang pagsulat ng mga artikulo tungkol sa mga natutunan niya sa buhay. Mula sa simpleng blog na tungkol sa kabutihan at malasakit sa kapwa, napansin ito ng ilang mambabasa online. Nagsimula siyang makatanggap ng mga email mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mga taong nagpapasalamat sa inspirasyon na nakukuha nila sa kanyang mga kwento. Sabi ni Andrew isang gabi, habang sila'y nagkakape sa opisina, "I read your latest blog post. It was about how one small act of kindness can ripple into something bigger. I think you're reaching people in ways I never could." Mumiti si Lou. "Thank you, sir. I just want to share what I've learned."
Sometimes we just need a little reminder that good things still exist. Habang abala si Lou sa kanyang pag-aaral at pagsusulat, si Andrew naman ay unti-unting bumabalik sa business world. Nagsimula na siyang muling pumirma ng mga kontrata, makipag-usap sa mga investors at magbukas ng mga bagong oportunidad para sa kanyang kumpanya. Kasama si Lou bilang observer sa mga proyekto, natutunan niya ang praktikal na aplikasyon ng kanyang mga aralin sa hotel management. Nakikita niya kung paano gumagana ang customer service sa pinakamataas na antas, kung paano pahalagahan hindi lamang ang kita, kundi pati na rin ang reputasyon at relasyon sa mga kliyente. Sa kabila ng kanyang busy schedule, hindi nakalimutan ni Andrew ang mga naging kaibigan at dating kasamahan ni Lou. Nais niyang bigyan si Lou ng pagkakataong muling makaharap ang mga taong minsang naging bahagi ng kanyang kwento. Nagplano siya ng isang malaking event, isang charity gala sa isa sa mga hotel na dati pinadlilingkuran ni Lou. Lahat ng dati niyang kasamahan, mula kay Tina at Elliot hanggang sa mga mas mataas ang posisyon tulad ni Daniel, ay iimbitahin. Maging ang general manager na siyang nagtanggal kay Lou ay isasama sa listahan ng mga guest. "Lou, how do you feel about attending a charity gala?" Tanong ni Andrew sa kanya. "Me? At a gala?" Tanong ni Lou, halatang nagulat. "I'm not sure I belong there, sir." "Of course you do," sagot ni Andrew. "This isn't just about the event. This is about showing everyone what you've accomplished. It's about letting them see the real you. The person who's grown so much since then." Naisip ni Lou ang posibilidad ng muling pagkikita sa mga taong dating naging bahagi ng kanyang buhay. Alam niyang may halong kaba at excitement ang nararamdaman niya. Sa bawat araw na lumilipas, habang pinaplano ni Andrew ang gala, unti-unti ring nabubuo sa loob ni Lou ang kumpiyansa. Alam niyang hindi na siya ang dating clerk na natanggal dahil sa pagtulong sa isang pulubi. Ngayon, siya'y isang tao na nagbago hindi lamang ang landas ng kanyang karera, kundi pati na rin ang landas ng kanyang pagkatao. Nagsimula ang araw ni Lou tulad ng dati. Maagang bumangon, inayos ang kanyang papeles para sa kanyang mga online courses at naghanda para sa isa pang busy na araw sa opisina ni Andrew. Ngunit sa likod ng mga pangkaraniwang gawain, may mas malaking planong na unti-unting nabubuo sa isip ni Andrew. Habang abala si Lou sa kanyang trabaho, patuloy na nakikipag-usap si Andrew sa mga koneksyon sa gobyerno at corporate world, lalo na kay Madam Cecilia Hartman, ang bagong halal na presidente ng Estados Unidos. Si Madam Hartman ay kilalang matapat, matalino at may malalim na pagpapahalaga sa mga simpleng bayani ng araw-araw. Sa mga nakaraang taon, naging malapit ang kanyang kaugnayan kay Andrew bilang personal advisor. Dahil dito, ang kanilang ugnayan ay nanatiling matatag kahit matapos ang halalan. "Andrew," bungad ni Madam Hartman sa isang tawag, "I heard you've been working on a very special event. I'm intrigued. Tell me about it." "Well, Madam President," sagot ni Andrew, may mahinahong tono, "I'm hosting a charity event at the very same hotel where a remarkable young woman once worked. She's a perfect example of silent heroism, someone who didn't let adversity stop her from helping others." Nag-interes si Madam Hartman. "Silent heroism, you say? That sounds inspiring. Who is she?" Mumiti si Andrew, pagamat nasa telepono lamang. "Her name is Marilu Delgado. She's my assistant now. But before that, she was a hotel clerk, one who stood by her principles even when it cost her everything. I'd like to invite you to meet her and hear her story." Sa kanyang puso, alam ni Andrew na si Lou ang tunay na bituin ng event, ngunit hindi niya sinabi sa kanya ang buong detalye. Ang plano ni Andrew ay hayaan si Lou na magulat sa mismong gabi ng event. Inihanda niya ang lahat, mula sa guest list hanggang sa special recognition speech na ibibigay mismo ng presidente. Hindi alam ni Lou na ang kanyang simpleng kabutihan noon ay umabot na sa pinakamataas na antas ng lipunan.
Isang araw, habang abala si Lou sa pag-aayos ng mga dokumento para sa board meeting, tinawag siya ni Andrew sa opisina. "Lou, I have something to tell you," sabi nito, binabasa ang reaksyon niya. "What is it, sir?" tanong ni Lou, nagtataka. "I've arranged for us to attend a major charity event at the hotel you used to work at. I'll need you to handle some of the coordination with their staff," paliwanag ni Andrew. "It's a big opportunity, and I want you to be prepared." Nagulat si Lou. Bumalik sa isip niya ang mga alaalang iniwan niya sa hotel na iyon. Ang mga kaibigang sina Tina at Elliot. Ang mga sandaling nagtitiis siya ng pasaring mula kay Daniel. At ang dabing nagbago ng lahat. Hindi niya maiwasang kabahan, ngunit alam niyang kailangan niyang ipakita ang kanyang professionalism. "Yes, sir. I'll make sure everything is in place," sagot ni Lou. Habang abala si Lou sa logistics, lihim na inihahanda ni Andrew ang malaking sorpresa. Hindi lang basta charity event ang gagawin, kundi isang selebrasyon ng kabutihan, at si Lou ang magiging sentro nito. Habang tinutulungan ni Lou ang staff sa hotel, wala siyang kamalay-malay na ang bawat galaw niya ay bahagi ng mas malalim na plano ni Andrew. Iniisa-isa niya ang mga task, coordinating sa catering team, pag-aayos ng seating arrangements, at pagtiyak na nasa lugar ang mga papeles para sa registration ng mga guest. Sa isang pulong ng event committee, kausap ni Andrew ang director ng hotel. "We want to highlight the individuals who make a difference quietly," ani Andrew, diretsong tumingin sa manager. "And there's no better example than Miss Delgado. She embodies the kind of heroism that people need to hear about." "Understood, Mr. Lane," sagot ng director. "We'll make sure her story is told." Habang lumalapit ang event, hindi pa rin alam ni Lou ang buong plano. Ang akala niya ay regular na charity gala lamang ito at naisip niyang normal lang na maraming tao ang imbitado. Subalit sa likod ng entablado, tahimik na nag-iensayo si Andrew at ang event host para sa espesyal na pagpapakilala sa kanya. Maging ang presidente ay excited nang makilala siya. Sa araw ng event, suot ni Lou ang isang simpleng cocktail dress na pinili niya mula sa sale rack sa department store. Hindi siya mahilig sa mga magarbo, kaya tumingin lamang siya ng disenteng damit na bagay sa okasyon. Habang papasok sa hotel lobby, napansin niyang ibang-iba na ito mula noong huli siyang naroon. Parang mas masigla, mas maaliwalas at mas elegante. "Lou," sabi ni Andrew habang inabot ang isang maliit na folder sa kanya. "I'll need you to review this before we start. Just make sure everything is in order." "Yes, sir," sagot ni Lou. Hawak ang folder na akala niya'y logistics pa rin. Pero habang naglalakad siya papunta sa backstage, may kung anong pakiramdam na tila may ibang nangyayari. Mas malalim sa simpleng gala na ito. Ngunit hindi pa niya mawari kung ano iyon. Samantala, dumating si Madam Hartman kasama ang kanyang mga aide. Bago siya pumasok sa ballroom, tumingin siya kay Andrew. "You've really built this up, Andrew. I'm looking forward to meeting her." Numiti si Andrew. "You won't be disappointed, Madam President." Habang naupo ang mga guest at nagsimula ang programa, tahimik na nagmamasid si Lou sa gilid ng ballroom. Hindi niya alam na sa ilang sandali, siya ang magiging dahilan ng pagpalakpak ng buong silid at siya ring ang magpapakilala ng isang bagong kwento ng pag-asa at kabutihan. Sa araw ng charity event, bumaba si Lou mula sa limousine. Suot ang isang eleganteng royal blue na gown na may simpleng disenyo, ngunit may aura ng karangyaan. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng atensyon. Ang bawat hakbang niya papasok ng hotel ay parang panaginip. Kasama niya si Andrew Lane na may suot namang classic black suit at bow tie. Sa bawat pagbukas ng pinto, damang-dama ni Lou ang maladiwang pag-ikot ng tingin ng mga tao. Nararamdaman niya ang tensyon sa kanyang tiyan. Ngunit patuloy siyang ngumiti at nadlakad ng mahinahon. Sa kanyang pagpasok sa ballroom, agad niyang naramdaman ang tensyon. Tumigil ang pag-uusap ng mga bisita
at lahat ng uloy napalingon sa kanya. Sa sulok ng kanyang mata, nakita niya si Tina at Elliot na parang hindi makapaniwala. Ila pinipigilan ni Tina ang sarili na tumili, habang si Elliot naman ay nagbigay ng mahinang palakpak, bakas ang galak sa kanyang mukha. Ngunit higit na tumutok si Lou kay Daniel, ang assistant manager na minsan siyang pinapahiya. Nakatayo si Daniel sa tabi ng general manager, halatang hindi alam kung paano pakikitunguhan ang sitwasyon. "Is that Lou?" Narinig niyang tanong ni Daniel sa general manager. Halatang hindi makapaniwala ang tono ng boses nito. "She's with the president?" "Apparently so," sagot ng general manager, bakas ang pagkalito. "Let's hear what's going on." Nagpatuloy si Lou sa paglalakad kasama si Andrew patungo sa stage. Sa likod nila ay si Madam Cecilia Hartman, ang presidente ng Estados Unidos. Tahimik si Lou, ngunit bakas ang kumpiyansa sa kanyang kilos. Umakyat sila sa entablado kung saan naghihintay ang isang podium. Sumulyap si Andrew sa kanya at mahinang sinabi, "You'll do great, Lou." Mumiti si Lou sa kanya kahit ang kabog ng dibdib niya ay parang hindi mapapahinto. Hinarap ni Andrew ang mikropono at nagsimula ng magsalita. "Ladies and gentlemen," anunsyo ni Andrew, ang boses ay malalim at puno ng respeto. "We gather here tonight not just to celebrate a charitable cause, but also to honor the simple yet powerful acts of kindness that shape our lives. And there is no better example of this than Miss Marilu Delgado." Nagulat ang audience. Kasabay ng pangalan ni Lou, parang isang kwento ang nagsimulang mabuo sa kanilang isipan. Si Andrew, sa pamamagitan ng maikling ngunit makahulugang mga salita, inilahad ang ginawa ni Lou noong gabing siya'y natanggal sa trabaho. Inilarawan niya kung paano siya tinulungan sa gitna ng ulan, kung paano hindi inalintanan ni Lou ang sarili niyang kalagayan para lamang makatulong sa iba. Ang kwento'y tumagos sa damdamin ng lahat ng naroon. "Marilu's actions remind us," patuloy ni Andrew, "that even when we face adversity, we have the power to rise above it. Her story inspired me to return, not just to my work, but to my purpose. And it is an honor to stand beside her tonight." Sinundan ito ng palakpakan mula sa audience, ngunit hindi pa tapos ang presentasyon. Tumayo si Madam Hartman at lumapit sa mikropono. Ang kanyang presensya ay may bigat at awtoridad, ngunit nang magsimula siyang magsalita, ang boses niya'y puno ng sinseridad. "Marilu," bungad niya, diretsyong tumingin kay Lou. "You are the embodiment of silent heroism. People like you remind us that the greatest leaders are not always those in the highest positions, but those who lead with compassion, integrity, and selflessness. You are a true inspiration." Halos hindi makapagsalita si Lou. Narinig niya ang kanyang pangalan, ang kanyang kwento mula sa bibig ng isang presidente. Ang dami ng tao, ang mga ilaw, ang palakpakan, lahat ng ito'y parang panaginip. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman niya ang isang matinding pasasalamat. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang bawat hirap, bawat luha ay nagdala sa kanya sa puntong ito. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay nang inilahad ni Andrew ang isang espesyal na pahayag. Tonight, sabi niya, "We are not just recognizing Marilu's actions. We are also taking a step forward. I am pleased to announce that Marilu Delgado will be joining our new luxury branch as a junior executive, overseeing operations and community relations." Nabigla si Lou. Tumipig siya kay Andrew, ngunit mumiti lang ito sa kanya, parang sinasabing, "Deserve mo ito." Sa gitna ng palakpakan, tumingin siya sa audience. Nakita niyang nakatayo sina Tina at Elliot, masayang-masaya para sa kanya. Ngunit higit pa roon, nakita niya si Daniel, tahimik at halatang napigilan.
Ang dating mapangmataas na postura ni Daniel ay tilang nawala at makikita sa kanyang mga mata ang konsensyang hindi niya maikubli. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang may hawak ng sitwasyon. Si Lou, na minsang tiningnan niyang maliit, ay ngayon nasa harap ng lahat bilang isang bayani. Nang matapos ang event, nilapitan ng General Manager si Lou at marahang nagsalita. "Miss Delgado, I want to personally apologize. I made a mistake. I see now that what you did was out of genuine compassion, and I should have recognized that earlier. Congratulations on your new role." Ngumiti si Lou, tahimik ngunit buong puso. "Thank you, sir. That means a lot." Habang lumalayo ang gabi, naisip ni Lou ang lahat ng pinagdaanan niya. Mula sa pagiging simpleng clerk, sa pagiging tinanggal sa trabaho, hanggang sa pagtulong sa isang pulubi na nagbago ng kanyang kapalaran. Lahat ng iyon ay humantong sa gabing ito. Sa wakas, hindi na lamang siya ang simpleng staff na tinitingnan mula sa malayo. Siya na ngayon ang isang inspirasyon, isang kwentong nagbibigay ng pag-asa sa marami. Sa gabing iyon, si Lou ay hindi lamang bumalik sa hotel. Siya ay bumalik ng mas mataas, mas malakas, at mas karapat-dapat. Bilang bagong junior executive sa Lane Luxury Resorts, hindi inaasahan ni Lou na mabilis na dadami ang kanyang mga responsibilidad. Hindi nagtagal, naging kanang kamay siya ni Andrew Lane para sa mga mahahalagang proyekto ng kumpanya, mula sa mga bagong pagbubukas ng branch sa iba't ibang bansa hanggang sa mga espesyal na programa para sa community outreach. Ang una niyang hakbang ay pagbuo ng isang team ng international staff, mga eksperto mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, upang mapahusay ang kalidad ng serbisyo sa bawat luxury branch. "Lou, how do you feel about managing a global team?" tanong ni Andrew sa isang meeting. "You'll be handling employees from Europe, Asia, and South America. Think of it as leading a small United Nations of hospitality professionals." Tumango si Lou, bagamat hindi na itago ang kaba. "I'll do my best. Sir, I believe the key is understanding and respect for each culture. It's a challenge, but I'm ready." At doon nagsimula ang kanyang bagong papel bilang executive assistant na may responsibilidad na panasiwaan ang mga internasyonal na empleyado. Araw-araw, humaharap siya sa iba't ibang kultura at personalidad. Tinuruan niya ang sarili kung paano maingat na makipag-usap at maging diplomatiko sa pagresolba ng mga isyu. Sa bawat problema, maliit man o malaki, lagi niyang sinisigurado na nauunawaan niya ang pinagmulan ng bawat empleyado bago gumawa ng desisyon. Ang kanyang paraan ng pamumuno ay naging daan upang mas makilala siya bilang isang epektibo at maaasahang tagapamahala. Lumipas ang ilang buwan at hindi na lamang si Lou ang nakapansin ng kanyang trabaho. Sa isang Hospitality Awards gala sa London, inihayag ang mga nanalo ng prestigyosong mga parangal. Kasama sa mga kategorya ang Humanitarian in Hospitality, isang parangal na iginagawad sa individual na nagpakita ng malasakit at pagtulong sa kapwa, hindi lamang sa loob ng hotel kundi pati sa komunidad. And this year's Humanitarian in Hospitality goes to, ang announcer ay tumigil muna upang bigyan ng suspense ang sandali, Miss Marilu Delgado of Lane Luxury Resorts. Napatingin si Lou sa paligid, tilang hindi makapaniwala. Naririnig niya ang palakpakan ng mga audience habang tumayo siya upang tanggapin ang parangal. Habang iniabot sa kanyang trophy, hindi niya maiwasang magbalik tanaw sa kanyang mga pinagdaanan. Ang gabing tinulungan niya si Andrew sa ulan, ang mga panahon ng kawalang katiyakan at ang unti-unting pagbawi niya ng kanyang tiwala sa sarili. Ngayon, siya'y isang global awardee na kinilalang hindi lamang sa husay kundi pati sa kanyang kabutihan. "Thank you," bungad ni Lou sa mikropono. "I never thought I'd be standing here, but I realized that no matter where we come from or what we've been through, our simple acts of kindness can make a difference. I hope to continue inspiring others the same way I was inspired by those who believed in me."
sa kanyang pagbabalik sa Estados Unidos. Dinala niya ang parangal na yon bilang isang paalala ng kanyang responsibilidad. Alam niyang hindi lamang ito isang tropeyo, kundi isang hamon upang higit ang makagawa ng mabuti. Mula sa mga kinita niya sa trabaho, unti-unti niyang naipundar ang kanyang pangarap, ang sariling bahay sa suburbs ng Boston. Nang malipat siya sa bagong tirahan, sinigurado niyang may sapat na espasyo upang maipadala mula sa Pilipinas ang kanyang ina at kapatid. Sa wakas, natapos na ang mga taon ng pangungulila. Sa isang gabi ng pagtitipon, naroon ang kanyang pamilya, masaya, buo at ligtas. Lou, ani ng kanyang ina habang pinagmamasdan ang paligid. Hindi ko akalain dadating ang araw na ito. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo, lahat ng hirap mo na suklian. Ngunit hindi tumigil doon ang adhikain ni Lou. Minsan nasa conference room siya kasama si Andrew, biglang sumagi sa isip niya ang mga tulad niyang dating OFW na nais pumasok sa industriya ng hospitality ngunit walang sapat na kakayahan. Doon ipinanganak ang ideya ng scholarship fund. Andrew, bungad niya, I'd like to start a scholarship program for Filipino OFWs who want to shift into hotel management. I know there are many out there who just need a chance, an opportunity like the one you gave me. Tumango si Andrew, halatang proud sa kanyang protege. That's a great idea, Lou. You have my full support. Let's make it happen. Sa pamamagitan ng kanyang scholarship fund, maraming Pilipino ang nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral sa mga respetadong hospitality schools. Marami sa kanila ang naging matagumpay na managers, supervisors at entrepreneurs. Ang kwento ni Lou ay naging inspirasyon sa bawat scholar na kanyang tinulungan. Habang lumalawak ang kanyang impact, dumating na rin ang mga imbitasyon mula sa mga universidad. Gustong marinig ng mga estudyante sa iba't ibang bansa ang kanyang kwento. Paano siya nagsimula, paano niya hinarap ang mga pagsubok, at paano siya naging tagapagtaguyod ng kabutihan sa kanyang industriya. Sa bawat university talk, nararamdaman ni Lou ang mainit na pagtanggap ng mga kabataan. Sa bawat salitang binibigkas niya, nakikita niya ang pag-asa sa kanilang mga mata. Remember, sabi ni Lou sa harap ng isang grupo ng mga estudyante sa Switzerland, it's not about where you're from or how small you may feel. It's about believing in your ability to make a difference. And when you find yourself struggling, remember that you are not alone. Sometimes all it takes is one act of kindness to change everything. Hindi maitatanggi na ang buhay ni Lou ay isang halimbawa ng tagumpay na hindi lamang nasusukat sa posisyon o kayamanan, kundi sa impluwensyang iniwan niya sa iba. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, sinusundan siya ng liwanag ng kanyang kabutihan, at iyon ang tunay na yaman na kanyang nakamit. Habang mas tumatatag ang reputasyon ni Lou sa larangan ng hospitality, dumating ang isang hindi inaasahang paanyaya. Ang maging keynote speaker sa United Nations Conference on Migration and Kindness. Ipinadala ang imbitasyon sa pamamagitan ng Lane Luxury Resorts at personal na ipinaabot ni Andrew ang balita kay Lou. Marilu, sabi ni Andrew isang umaga habang nagkakape sila sa opisina, I just received an interesting request. The UN is hosting a conference on migration and kindness, and they want you to be the keynote speaker. What do you think? Nabigla si Lou, hindi makapaniwala. Me? Keynote speaker? Sir, are you sure they have the right person? Mumiti si Andrew. Nakikita ang halong takot at excitement sa mukha ng kanyang protege. They know exactly who they're inviting. Lou, your story isn't just about hospitality. It's about humanity. And that's what they want to hear. Sa kabila ng kaba, tinanggap ni Lou ang paanyaya. Hindi niyan inakala na isang araw siya'y magsasalita sa harap ng mga delegado mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa araw ng kumperensya, suot ang isang simpleng business suit na kulay cream. Tumayo siya sa harap ng entablado. Nakatingin sa kanya ang mahigit 200 tagapakinig, mga diplomat,
NGO leaders at eksperto sa migration at humanitarian efforts. Huminga siya ng malalim, hawak ang mikropono at nagsimulang magbahagi. "Good morning everyone," bungad niya, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "I stand before you today not as a CEO or a policymaker, but as someone who simply chose to do the right thing." Inilahad niya ang kanyang kwento, kung paano siya nagsimula bilang hotel clerk na nagdesisyong tulungan ang isang taong nangangailangan sa kabila ng risk sa kanyang trabaho. Ipinaliwanag niya kung paano isang simpleng kabutihan ay nagbunsod ng isang chain reaction na nagdala sa kanya sa stage na iyon. Ang mensahe niya, kahit saan tayo nanggaling, anuman ang ating pinagdaanan, may kapangyarihan tayong magbigay ng kabutihan sa iba. Sa bawat salita niya, nararamdaman niya ang koneksyon sa mga tagapakinig. Hindi lamang siya nagsasalita. Nakikita niya ang mga mata ng mga tao na nagbabago, tila napukaw ng kanyang kwento. Migration isn't just about moving from one place to another, sabi ni Lou sa kanyang pagtatapos. It's about the kindness we carry with us. It's about the humanity we bring to each place we go. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, nagkaroon ng standing ovation. Ramdam ni Lou ang init ng palakpakan, ngunit higit pa roon, ramdam niya ang mas malalim na kahulugan ng kanyang kwento sa buhay ng iba. Pagbalik niya sa Estados Unidos, lalong lumawak ang oportunidad. Mismong si Andrew ang nagrekomenda sa kanya na maging bahagi ng board ng isang global hospitality company na konektado sa Lane Luxury Resorts. Hindi na lamang siya isang manager. Ngayon, kabilang na siya sa mga gumagawa ng malalaking desisyon para sa kumpanya. Nakikipag-usap siya sa mga eksperto sa industriya at bawat pulong ay nagiging pagkakataon upang magdala ng mas maraming inisyatibo na may malasakit sa kapwa. "I want to propose a new program," sabi niya sa board meeting. "A global kindness initiative that not only trains staff to provide exceptional service, but also equips them to address the needs of our communities. This is about more than hospitality. It's about creating a culture of compassion." Hindi nagtagal, ang kanyang mga ideya ay nagbunga ng mga bagong programa. Hindi na lamang siya kinikilala sa hotel lobby. Ngayon, kinikilala siya bilang isa sa mga lider ng pagbabago sa industriya. Sa gitna ng lahat ng ito, naisip ni Lou na panahon na upang isulat ang kanyang kwento. Naglabas siya ng sariling memoir, pinamagatang The Clerk Who Let Kindness In. Sa loob ng libro, hindi lamang niya ibinahagi ang mga detalye ng kanyang buhay mula sa kanyang pagsisimula bilang isang mahiyain at simpleng hotel clerk hanggang sa pagiging isang international awardee, kundi inilahad din niya ang mga mahahalagang aral na natutunan niya tungkol sa kabutihan, malasakit at pagtitiwala sa sarili. Hindi nagtagal, ang memoir na ito ay naging bestseller sa iba't ibang bansa. Ang mga review mula sa mga kilalang mamamahayag at influencers ay puno ng papuri. Hindi lamang niya ibinahagi at ito'y naging bahagi ng mga syllabus sa ilang hospitality schools. Sa isang bahagi ng kanyang book tour, napagdesisyonan niyang bumisita muli sa Pilipinas, hindi lamang upang ibahagi ang kanyang libro, kundi upang magsimula ng isang proyekto sa kanyang bayan sa Iloilo. Sa tulong ng Lane Luxury Resorts, nagtayo siya ng isang hotel training camp na naglalayong turuan ang mga kabataang Pilipino na pumasok sa industriya ng hospitality. Dito niya gustong ipasa ang kanyang kaalaman at inspirasyon sa susunod na henerasyon. "Maraming salamat, Miss Delgado," sabi ng isang estudyante sa training camp, bitbit ang kanyang sertipikasyon. "Dahil sa inyo, naniniwala akong kaya kong makapagtrabaho sa malalaking hotel sa abroad." Hindi mapigilan ni Lou ang ngiti. "Kaya mo yan, at lagi mong tandaan, ang mabuting puso ang tunay na tagumpay." Sa kanyang patuloy na pag-angat, in-interview siya ng mga sikat na news outlets mula US, Europe at Asia. Bawat panayam ay pagkakataon upang maipakalat ang kanyang mensahe.
ang kahalagahan ng pagiging mabuti sa kapwa. Sa bawat tanong ng reporters, nananatiling simple at tapat ang kanyang sagot. Hindi siya nagpaapekto sa popularidad. Sa halip, lagi niyang inalala ang simula ng kanyang kwento. Ang gabing iyon na pinapasok niya ang isang basang-basa at nangangailangang lalaki sa lobby ng hotel. Sa bawat interview, ipinaalala niya sa mundo na kahit sa simpleng paraan, kayang mag-ugat ng malaking pagbabago ang kabutihan. At sa bawat salitang binitiwan niya, sa bawat aklat na nabasa ng mga tao, at sa bawat seremonyang kanyang dinaluhan, napanatili ni Lou ang kanyang integridad at malasakit. Dahil sa kanyang ginawa, maraming tao ang muling naniniwala na ang mabuting puso ay may lugar pa rin sa isang mundo ng kompetisyon at ambisyon. Naging abala si Lou sa mga buwan na sumunod sa kanyang international recognition. Ngunit, naglaan pa rin siya ng oras para sa personal na paninindigan niya sa kabutihan. Sa isang charity gala na inorganisa ng isang malaking hospitality network, nagkaroon siya ng pagkakataong muling makipag-usap sa ilang dating kasamahan mula sa Lexington Grand Hotel. Kabilang na dito si Danielle Brooks, ang assistant manager na minsang naging mapait ang pakikitungo sa kanya. Pagdating ni Lou sa ballroom, napansin niya agad si Danielle na nakatayo malapit sa isang cocktail table. Hawak ang isang baso ng sparkling water. Hindi na ito ang dating mataas ang kilay at laging nakakunot ang noo. May bakas ng kaba sa mukha nito habang dahan-dahang lumalapit kay Lou. Miss Delgado, bungad ni Danielle, tila nag-aalangan pa rin sa paggamit ng pangalan ng kanyang dating empleyado. I hope you don't mind me approaching you tonight. Ngumiti si Lou, bagamat dama niya ang tensyon sa hangin. Not at all, Danielle. How can I help you? Hinagka ni Danielle ang kanyang baso, tila iniisip pa rin ang tamang mga salita. I just wanted to say, huminga ito ng malalim. I'm sorry. I know I wasn't fair to you before. I was intimidated, I think. And instead of supporting you, I made things harder. I regret that now. Tumahimik si Lou, iniisip kung gaano kalaki ang pag-amin na ito para kay Danielle. Alam niyang hindi madali para sa isang tao na umamin ng pagkakamali, lalo na sa publiko. Sa halip na humaba ang saglit ng awkward silence, ngumiti si Lou, taus-pusing tinanggap ang paghingi ng tawad. Thank you, Danielle, ani Lou. It means a lot that you came to me tonight. I forgive you. Halos hindi makapaniwala si Danielle sa tugon ni Lou. You're really forgiving me? Yes, sagot ni Lou. May simpleng ngiti sa kanyang mukha. I don't see any reason not to. Besides, I think we both have grown since then. Lumitaw ang bahagyang ngiti sa mukha ni Danielle. Sa mga oras na iyon, tila napaluwag ang bigat sa kanyang dibdib. Si Lou, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, ay nananatiling bukas ang puso para sa pagpapatawad at bilang simbolo ng kanyang paniniwala sa bagong simula, iniabot niya kay Danielle ang isang form mula sa kanyang bag. Isang application form para sa isang bagong branch ng Lane Luxury Resorts. If you're looking for a new start, sabi ni Lou, we're hiring. Halos hindi makapagsalita si Danielle sa alok ni Lou. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang bihirang pagkakataon ng isang second chance. Pagkalipas ng ilang linggo, sinimulan ni Lou ang isang personal na proyekto. Binisita niya ang dating hotel sa Boston kung saan siya nagsimula. Naroon pa ring sina Tina at Elliot na parehong masaya at proud sa kanya. Malaki na rin ang mga pagbabago sa hotel. Marami ng bagong empleyado, mas moderno na ang lobby at mas maaliwalas ang atmosphere. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya ang inspirasyong iniwan niya. May mga kwento na ngayon ng iba pang empleyado na tinutulungan ang mga nangangailangan. Simpleng kindness gestures na tila naging bahagi na ng kultura ng lugar. Lou, sigaw ni Tina mula sa likod ng reception desk. I can't believe you're here! Lumapit si Elliot na may dalang tray ng luggage. You're like a celebrity now. Do we call you Miss Delgado or Miss Famous? Natatawa si Lou.
Just Lou, I'm still the same person who used to work here. Not exactly the same, Anitina. You've done so much, Lou. You've inspired everyone here. Sa bawat hakbang ni Lou sa lumang lobby, naalala niya ang kanyang dating sarili, kung paano siya minsang nawala ng trabaho dahil sa isang simpleng pagtulong at kung paano ito naging simula ng isang mas malaking kwento. Ngayon, bumalik siya hindi upang mag-reminisce lamang, kundi upang patunayan na ang kabutihan ay hindi nawawala at ito ay maaaring magtagumpay sa kahit anong industriya, kasabay ng kanyang pagbabalik. Nagsimula rin siyang tumulong sa ibang OFW na nagkaroon ng kaparehong karanasan sa kanya. Natutunan niya ang maraming kwento ng mga kababayan na natanggal sa trabaho dahil sa maling akusasyon o simpleng di pagkakaunawaan. Ginamit niya ang kanyang koneksyon sa Lane Luxury Resorts upang magbigay ng suporta sa kanilang dokumento, tulad ng pag-ayos ng visa, pagrekomenda sa ibang kumpanya, at pagtulong sa kanila na makahanap ng panibagong pagkakataon. Maraming salamat po, Miss Delgado, ani ni Maria, isang OFW na nakatanggap ng tulong ni Lou. Akala ko po wala na akong pag-asa, pero dahil sa inyo, nakahanap po ako ng bagong trabaho. It's the least I can do, sagot ni Lou. I know how it feels to be in that situation. You're not alone. Bukod dito, nagsimula rin siyang mag-donate ng pondo para sa mental health support ng mga hospitality workers. Alam niyang maraming empleyado sa industriya ang tumaranas ng stress, anxiety, at burnout. Ang kanyang donasyon ay nagbigay daan upang maglagay ng mga counseling sessions, support groups, at training programs sa iba't ibang branch ng Lane Luxury Resorts. Para kay Lou, ang isang masayang empleyado ay mas mahusay magbigay ng serbisyo at higit sa lahat, mas malusog na individual. Habang papalapit ang pagtatapos ng kanyang taon, napansin ni Lou na ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-angat sa karera. Ito'y tungkol sa pagbibigay ng pag-asa at malasakit sa kapwa. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, patuloy niyang naipapasa ang kabutihan sa iba. Isang kwento ng pagbangon, pagkapatawad at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ilang taong matapos ang matagumpay na pagbabalik ni Andrew Lane sa business world, nagdesisyon itong magretiro. Tila tapos na ang kabanata ng kanyang buhay kung saan kinakailangan niyang pamunuan ang operasyon ng Lane Luxury Resorts. Sa isang espesyal na pulong ng board, inihayag ni Andrew ang kanyang huling opisyal na pahayag bilang chairman. Ngunit hindi nagwakas ang kanyang legacy sa kanyang pag-alis. Before I step down, ani Andrew, nakatingin sa mga miyembro ng board, I want to ensure that the company's future remains in capable hands. That's why I'm nominating Marilee Delgado as my successor. Hindi maitago ang gulat ng ilang board members. Kahit pakilala na si Lou sa larangan ng hospitality, ang hakbang na ito ay isang napakalaking pagkilala sa kanyang kakayahan at kontribusyon. Tumayo si Lou. Halatang nahihiya, ngunit may ngiting pasasalamat sa kanyang mukha. Mr. Lane, sabi ni Lou habang pinipigilan ang pamumula ng kanyang pisngi. I'm honored. I'll do my best to uphold the values you've instilled in this company. Habang tumagal ang kanyang pamamahala sa board, ginamit ni Lou ang kanyang natutunan mula kay Andrew upang magpatuloy ng mga makabago at makataong inisyatibo. Ngunit hindi dito nagtapos ang pangarap ni Lou. Kasabay ng paglagong muli ng Lane Luxury Resorts, unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang kanyang sariling proyekto. Matagal na niyang iniisip kung paano maipapasa sa mas marami ang kabutihan at manasakit na minsang nagligtas sa kanya. At dito isinilang ang Ulan Resorts. Ang Ulan Resorts ay hindi lamang isang karaniwang hotel chain. Mula sa pangalan pa lang, alam na agad ng mga tao na may kwento sa likod nito. Inilaan ni Lou ang bawat aspeto ng Ulan Resorts upang magbigay pugay sa gabi ng ulan na naging turning point ng kanyang buhay. Ang bawat branch ng Ulan Resorts ay may kinalaman sa malasakit at pagtulong sa kapwa.
Sa bawat suite, may simpleng kwento ng pag-asa na nakasulat sa dingding. Sa bawat lobby, may mga aktibidad na sumusuporta sa mga lokal na komunidad. Ulan Resorts, sabi ni Lou sa isang panayam, is not just about luxury. It's about creating a space where people can feel kindness, where they can see that even small acts of goodness can make a big difference. Ang kanyang advocacy ay hindi kailanman nagbago. Tuwing may katanungan ang mga mamamahayag kung ano ang lihim ng kanyang tagumpay, simple lamang ang kanyang sagot. Hindi mo kailangang maging mayaman para tumulong. Kailangan mo lang ng puso. Ang linyang ito ang tumatak sa marami at sa bawat summit at conference, palagi niyang inuulit ito bilang paalala sa lahat na ang tunay na tagumpay ay nakaugat sa malasakit sa kapwa. Dahil sa kanyang mga kontribusyon sa larangan ng hospitality at sa kanyang advokasya, tumanggap si Lou ng Presidential Medal of Honor mula kay President Hartman. Sa isang seremonyang ginanap sa White House, tumayo si Lou sa tabi ng Pangulo, dama ang bigat at saya ng sandaling iyon. Marilu Delgado, ani President Hartman, has shown us that the greatest leaders are not those who seek power, but those who empower others. Her journey from clerk to CEO, from employee to philanthropist, is a testament to the strength of compassion and integrity. It is with great honor that we recognize her contributions to both our nation and the world. Habang isinasabit ng Pangulo ang medalya sa kanyang leeg na puno ng palakpakan ang bulwagan, tumingin si Lou sa audience, nakikita ang kanyang pamilya, mga kaibigan at ilang dating kasamahan mula sa Lexington Grand Hotel na puno siya ng pasasalamat. Ang medalya ay hindi lamang simbolo ng kanyang tagumpay, kundi isang paalala na lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng desisyon na tumulong sa isang taong nangangailangan. Matapos ang seremonya, habang umuulan sa labas, bumalik si Lou sa kanyang opisina sa Ulan Resorts. Naupo siya sa harap ng kanyang malaking binatana, pinapanood ang ulan na gumabagsak sa salamin. Tila isang buong siklo ng kabutihan ang naganap. Mula sa isang clerk na minsan natanggal sa trabaho dahil sa isang simple ngunit makataong desisyon, siya na ngayon ang nagpapatakbo ng isang global brand na naglalayong palaganapin ang kabutihan. Ngumiti si Lou. Habang tinitingnan ang ulan, alam niyang ang bawat patak nito ay paalala ng kanyang pinagdaanan, mga luha ng pagsubok, pawis ng pagsusumikap, at biyaya ng tagumpay. Ngunit higit sa lahat, ito'y paalala na ang kabutihan, kahit maliit, ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa mundo.